Umagang kay lungkot, mga katinay. Ayan, nakita nyo. Ito yung araw na sabi nila, idarating daw yung bagong Christine. Pero hindi pa siya darating. Isira na yung bubong ko na trapal dun sa maliit kong balkonahe. At yan, yung kalangitan, medyo madilim-dilim na talaga. At talagang babagsak talaga ang malakas na ulan. At yun na nga makikita nyo, kahit sa pag-alala ng mga puno, manalaman mo na may parating na bagyo. Ayan nga, si Maling Maliit, mukhang malungkot din yata ang gising. May hawak din na tasa, o diba? At mukhang natatapon pa yata yung gatas niya. Diyan yan talaga siya nakaupo tuwing nagigising siya sa umaga. At dahil sa malamig ang panahon, kaya naka-over siya. O ayan naman mga katina, tingnan nyo naman ang taniman ng palay, o. Hindi pa nga dumarating malakas na hangin, mukhang nakahandusay na yung mga palayan ng tao. At alam na alam ko, nag-aalala din sa maaring mangyari sa kanilang palayan ang mga may-ari nito. Mabuti sana kung ganito ang estado na ng kanilang palayan bago pa lang dumating ang bagyo. Kasi nga, papabor sa kanila yon. Kakailangan nila ng maraming tubig para sa pag-aararo ng kanilang mga lupain. Para ready na sa pagtaniman ng palay. Yun nga sana, pero dahil nga sa yung iba hindi pa naani, di malaki talaga ang problema. Masisira talaga ang mga palay na aanihin pa lang sana bago dumating ang bagyo. Nang makita ko nga ang kalangitan, talagang madilim na siya. Yung bagong talagang babagsak na siya at galit-galit na siya. Kaya nga, bagyo na talaga to. So, nung umaga din yun mga katinay, nakatanggap ako ng mensahe mula sa guro ng aking mga estudyante ng aking dalawang anak na may feeding daw sila na kukunin sa school. Kaya masaya ako kasi siyempre may pabigas at saka tinapay. Yun nga at wala na ang pakundangan at ako'y naligo at nagbihis, nagayos para makapunta doon sa school bago pa dumating yung bagyo na si Christine. At yun nga mga katinay, bago ko malas, ko muna kung may pera ako na pampamasahe, pambuta ng eskwelahan, di ba? So, ayan nga, at nagdala ako ng bag para lagyan ng kanilang mga tinapay at bigas. So, the rest na video, hindi ko na po na-record pa kasi nga po, wala pa akong dalang cellphone, inalubat na po ako dyan. Na po, bumalik yung kuryente sa amin. At yun na nga, matapos magbayo ang bagyong Christine sa amin, kinabukasan, ito na nangyari sa bubukong trapal sa munti naming balkonahe. Ay, nako. Wala man lang ako pang panit dito. Wala pang trabaho ang mister ko. Tapos ito pang nangyari. Pero sa kabilang banda po, nagpapasalamat pa rin ako na ganito lang po ang nangyari sa bahay namin. Ikumpara mo naman po sa iba na mas sobra-sobra po ang nasira sa kanilang bahay. At ang pinaka-importante ay ligtas ang buo kong pamilya, mga katinay. Yan naman po talaga ang pinakamahalaga sa lahat, ang ligtas ang buo nating pamilya, di ba mga katinay?
Ay, nako. Tapos marami namang dahon na wawalisan sa paligid. Ay, pero sige. Okay lang yan. Problemado man tayo sa ngayon. Alam ko, hindi naman magtatagal ang ganitong sitwasyon sa atin, di po ba mga katinay? Kaya, laban lang sa buhay. Go pa rin tayo.